Sa isang madilim na kanto, may grupo ng mga lalaking nag-iinuman. Habang naglalakad pa uwi ang isang babae, bigla nila itong hinarang at pinilit na magbigay ng pera para may maipang-inom pa sila. Pilit pumiglas ang babae at sa gitna ng tensyon, dumating si Ponggay. Mabilis niyang pinagtanggol ang babae at hinarap ang mga nang-aabala. Pagka-uwi ni Ponggay, agad siyang sinita ng kanyang tiyahin. "Nakipag-away ka na naman ba?" Mariing tanong nito. Ipinaliwanag ni Ponggay na ginawa lang niya ang tama bilang isang pulis at hindi niya kayang manahimik kung may inaapi at sinasaktan. Dumating ang anak ng kanyang tiyahin at tinanong kung saan pupunta. Walang pag-aalinlangan, sinabi ng anak na magraraket muna siya bilang promo girl sa bagong bukas na gimikan. Lingid sa kaalaman ng ina, ang tunay niyang pupuntahan ay ang victory party ng mga gerero. Pagdating sa party, agad kinausap ng babae si Miguelito. Buong ngiti niya itong binati sa pagkapanalo bilang mayor at paghawak sa Maynila. Sa mapang-akit na paraan, sinabi pa niyang hindi lang Maynila ang maaaring hawakan ni Miguelito. Hindi nag-aksaya ng oras si Miguelito. Binuhat ang babae at inihagis sa kama, mariing ipinaalam na siya ang may kontrol at laging masusunod. Samantala, sa isang mapanganib na kaganapan, hinarap ni Divina si Tanggol. Ipinahayag niyang kailangan niyang iligtas ang sarili laban sa mga pulis, kaya mabilis na bumunot ng baril at itinutok kay Tanggol. Nagulat si Tanggol at agad tinaas ang kanyang mga kamay, lalo na nang biglang lumitaw ang maraming pulis na sabay-sabay na tumutok ng baril sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Tanggol. Sa bilis ng kilos, nahablot niya ang baril ni Divina at siya ang ginawang hostage upang hindi sila maubos ng putok. Sinubukan siyang kausapin ng mga pulis upang sumuko, ngunit nanatiling matatag si Tanggol. Hindi siya nagpaawat at bigla na lamang nagpaputok ng baril. Mabilis na sumagot ng putok ang mga pulis at nagumpisa ang matinding bakbakan sa loob ng lugar. Nagpatuloy ang sunod-sunod na putukan. Parehong panig ang may tinamaan. May mga pulis na bumagsak at may mga nasugatan din sa grupo ni Tanggol. Walang nagawa sina Fatima kundi yumuko at magtago sa mga gilid upang hindi tamaan ng ligaw na bala at madamay sa matinding sagupaan. Sa kasagsagan ng madugong bakbakan, napatunayan na ang piniling landas ni Tanggol ay isang paninindigan laban sa puwersa ng katiwalian at pang-aapi. Hindi niya inalintana ang panganib o ang kapangyarihan ng mga pulis. Sa halip ay buong lakas niyang hinarap ang panganib upang protektahan ang kanyang mga kasama at ang prinsipyong pinaninindigan. Ang walang patid na putukan at ang determinasyong hindi umatras ay naging matinding pahayag ng kanyang di matitinag na panata, na ang dignidad at paniniwala ay higit pa sa takot at buhay. Sa huli, ang gabing ito ay nagsilbing patunay na ang tunay na laban ay para sa pananatili ng dangal at katarungan, anuman ang halaga. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood